Just 1 week pa lang mga kabisda, kung mapapansin nyo, yung mga niligay kong feeders dito, so yun no, ang bilis nilang lumaki. Kung mga mahaba yung pond natin, malaki yung lalangoyan, ganun pala talaga yung mga isda. Pag malaki yung lagayan, mas mabilis silang lumalaki. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Hello and good day mga kapisda. Update ko lang yung pinaka ginawa natin na mini pond. So ito, pasensya na kasi hindi pa ako nakakabili ng mga mailalagay talaga dito na mga malalaking koi fish. Nagtanong na ako, kaya lang medyo malayo, San Luis, Pampanga. Nagtanong ako doon, merong mga koi fish na mga Japanese koi. Ang gaganda talaga nila, pero mga nasa 200 to 300 ang price. Kaya lang hindi pa ako nakakapunta, medyo malayo kasi dito sa lugar namin. Kaya ito na lang muna yung nilagay ko. Ito nga yung mga feeders. Then may mga nilagay din ako na mga goldfish. So yung mga double tail. At meron din dito yung mga nagtatago sa ilalim, mga iridescent shark. Then may nakapag-suggest, yun nga, nakapaglagay din ako dito ng 2 janitor fish. At dito sa pond natin, andito rin si Coconut. So yan, yung box turtle natin na merong akyatan dito. Then yun yung pinaka basking area ba, yung tawag doon. Yung pinaka akyatan niya, pag matutulog, doon siya natutulog sa walang tubig, doon sa ibabaw. So ito mga kapisda, kung makapansin nyo naman yung tubig, napakalinaw pa niya. Kaya lang merong iba, mga medyo madudumi, nandun sa ilalim. Kaya ang ginawa ko dito, meron akong isang pump na A3000. So yun, nilagay ko muna siya dito para magsisilbi na siya na wave maker papunta ron. Then sa kabila, nung tulay na to, naglagay lang din ako ng, yan, di yata kita, nilagyan ko kasi ng bato. Yan yung isang wave maker para naman itulak yung mga dumi, papunta naman doon sa pinaka-pump natin. And mga kapisda, kung mapapansin nyo, di ba malinis pa yung tubig? Ang gagawin ko dito, lilinisin ko na yung mga nandito. Nasa filtration natin na mga bato, then yung mga filter. Filter foam ito, yung gamit ko na 8D. So yan, mapapansin nyo naman malinis pa, pero gusto ko kasi linisin na. Then siguro kahit mga 1/4, papalitan ko yung tubig para mas lalong luminaw. Guys, kukuha lang ako ng tubig dito sa pinaka-pond para dito ko mahugasan yung mga nasa filter box natin. So ito, dito ko lang ilalagay yung mga filter foam. Then siguro yung mga bato, hindi ko na lang din muna huhugasan para at least yung ibang mga beneficial bacteria na nandun pa sa mga bato or lava rock ay hindi mamatay. Then ito, lalabang ko lang dito yung mga filter foam at isa-siphon ko yung mga natirang tubig dun sa box. Then after kumalaban yung mga filter foam doon sa tubig na galing din doon sa pond, ilalagay ko na din siya ulit agad para nga hindi mamatay yung mga beneficial bacteria. Mga kapisda, at ito nahugasan ko na yung mga filter natin dito at mapapansin nyo naman napakadumi. Then ito yung pond natin, napakalinaw. So yan, tatapon ko na muna to. Then dito maglalagay ako sa unang box natin ng ganitong filter. So maganda kasi talaga yung ganitong filter, yung 8D. So ito, nahugasan ko na. Niligyan ko na agad ng tubig kasi baka mamatay yung mga beneficial bacteria. Then ito, hugasan ko din to at maglalagay pa ako ng ganito, yung ganon na filter dito sa unahan, yung 8D. Guys, magandang gamitin yung ganitong filter foam na 8D at hindi siya agad-agad nasisira kahit laban natin siya. After kong malinis mga kapisda, yun yung mga filter natin. So, ang gagawin ko naman, nagbabawas na ako ng tubig, siguro kahit mga 1/4 lang para at least mapalitan lang yung tubig. Mga 30% to 50% okay lang. Then yung drain nya, meron akong mga ball valve dito. So ito yung papunta sa filter, then ito naman yung papunta sa drain. So yan, papunta na yan siya dun sa pinakailog. Okay na mga kapisda, nabawasan ko na ng mga siguro mga 40%. Then yung filter, so ito napalitan ko na rin ng filter. So ito yung 8D yung pinalit ko. At yan, dun sa baba, meron ding 8D na filter foam. At ngayon, i-refill ko naman siya ng tubig. At ang ilalagay kong tubig, so ito,
Yung gripo na yan, kung mapapansin nyo, galing yan dito sa pinaka-istakan ko ng tubig. At ang gamit ko namang pump dito ay ito yung submersible pump na mapapansin nyo, 100 watts na submersible pump. Ayan, kayang-kaya niyang iyahon. So yan yung mga hose. Papunta na doon sa pinaka-pump natin. Yan kalakas mga kapisda yung 100 watts na pinakita kong submersible pump. Malakas na rin siya from stock water hanggang dito. Then papunta rin dun sa mga aquarium dun sa loob ng shop. Kayang-kaya rin niyang umahon. At bukod dito sa submersible pump natin na A5000. Okay, ito na mga kapisda. Na-refill ko na ng tubig. At yun, goods na yung filtration natin. Gumagana na. At dito yung pump natin. Yan, mapapansin nyo, gumagana na din yung skimmer. So, yun lang mga kapisda. In-update ko lang yung pond natin at sa ginawa kong paglilinis. Then soon, ang bala ko dito, lagyan ko na lang siguro ng kahit mga fence yung paikot niya para bago ko lagyan ng koi. Para mapuno ko na rin ng tubig. At kung lalagyan ko ng fence para soon mailipat ko na rin dito si Aro. So yun lang naman muna mga kapisda ang update natin dito sa ating mini pond. Okay mga kapisda, happy fish keeping!